أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tulad ng na-discuss natin kahapon, patungkol sa tinatawag na Maqasidus Sharia. So binanggit natin ang ibig sabihin ng Maqasidus Sharia. Ito ang pinakadahilan bakit nagkaroon ng batas sa Islam. Ibig sabihin ng maqasid, ang pinakapunto, pinakadahilan ng batas ng Islam. Zakar na binanggit din natin ng lahat ng batas sa mundo ay mayroong dahilan. Ultimo yung barangay ordinance, yung barangay hall. Kapag naglagay sila ng mga batas yan, na mga alituntunin sa barangay, ay may dahilan yan. So, ganoon din ang batas ng Islam, kaya naglagay si Allah Ta'ala ng iba't ibang mga batas para sa mga tao, yun ay ikinabubuti nila. At nabanggit natin kabilang sa pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng batas, kung bakit nagbigay ng batas si Allah Ta'ala, ay unang-una ito ay para maintindihan ng lahat ng Muslim yung halaga ng Islam. Kasi yung buong Quran ay meron siyang tinutukoy na dapat maprotektahan ng bawat isa kung ano yung tinutukoy ni Allah Ta'ala. Mula sa Suratul Fatiha hanggang sa Suratul Nas, meron niyang gustong ipunto si Allah Ta'ala. So para maintindihan natin yung Islam, pati yung halaga niya, ay kailangan maunawaan natin yung tinatawag na Maqasidus Sharia, yung pinakapunto ng batas ni Allah Ta'ala. Halimbawa dito, kung bakit meron tayong tinatawag na fasting sa Ramadan. So merong punto si Allah Ta'ala. Nabanggit din natin na ang pinakahalimbawa dahilan kung bakit tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kung bakit tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kabilang sa dahilan para mudayaqatu syaitan, mabagalin takbo ng syaitan sa katawan ng tao. Halimbawa pa dito, para maalala ng tao yung mga biyaya ni Allah Ta'ala sa kanya. So ibig sabihin, hindi nag-uutos si Allah Ta'ala ng isang bagay maliban mayroong dahilan. At hindi rin nagbabawal si Allah Ta'ala ng isang bagay sa Islam maliban na lamang na mayroon ding dahilan. So kabilang din dito sa dahilan para malaman natin yung Maqasidus Sharia, yung hikmah ni Allah Ta'ala. Yun yung hikmah ni Allah Ta'ala. Na binanggit natin na mga dahilan kung bakit nagbawal si Allah Ta'ala. Halimbawa, pinagbawal niya yung zina, pinagbawal yung pagnanakaw, pinagbabawal yung paninirang tao, pinagbabawal yung yung pag-inom ng alak. So merong dahilan si Allah Ta'ala kapag nagbawal siya ng isang bagay. At meron din dahilan si Allah Ta'ala kapag nag-utos siya. Mag-fasting ka, magsala ka, mag-hajj ka, magzakat ka. So lahat yan ay may dahilan. Minsan alam ng tao yung hikmah. Pag sinabi natin hikmah, yung pinakadahilan. Minsan hindi alam ng tao yung hikmah. Pero ang pinakapunto lang dyan talaga ay para maprotektahan natin yung 5 bagay na tinuturo sa atin ng Islam. Yun ay tinatawag na Maqasidus Sharia. Number 3 ng pinakadahilan sa pag-aaral ng Maqasidus Sharia, ang pinakadahilan, ma'rifatu hikmatut tashri' min a'zam ma yazidul insanu imanan. Ang pinakadahilan din ay para mas lalong dumagdag ang iman, yung pananampalataya
ng isang tao kay Allahu Ta'ala. Ibig sabihin nun, kapag nalaman kasi ng isang tao yung dahilan, ay mas lalong dumaragdag yung kanyang iman kay Allahu Ta'ala kapag nakikita niya yung dahilan bakit siya inutusan ni Allahu Ta'ala. At dumaragdag yung kanyang pananampalataya kapag nalaman niya na bakit siya inutusan ni Allahu Ta'ala at pinagbawal ni Allahu Ta'ala. Halimbawa, pinagbawalan si Flores ng kanyang tatay sa isang bagay. Di ba? Hindi naman na ibig sabihin kapag pinagbawalan ka ng magulang mo, tripping lang yung magulang mo. Nag-trip lang. Hindi. Kasi yung magulang mo may experience na yan. Lumaki na yan. Tama ba? Ngayon, kapag kung ano yung experience niya nung lumaki siya, hanggang nagkapamilya siya, ano yung mga dapat iwasan, ay tuturo niya sa mga anak niya. O iwasan mo tong tao na to ha. Iwasan mo yung mga bagay na yan kasi nakakapinsala yan. Yung magulang din natin ganun. Di ba kaya nga yung mga matatanda sa atin, lagi nagbibigay ng payo sa kabataan? Di ba? Ito, ganito gawin mo, ayan gawin mo. Kasi bakit? Nanghihinayang siya sa mga bagay na hindi niya pinahalagahan ng kabataan niya. At nanghihinayang din siya sa mga bagay na nagawa niyang hindi maganda ng kabataan niya. Sana pala ganito ginawa ko. Ngayon, kayo yung nasa kabataan, ganito yung gawin ninyo. So bakit sila nagbibigay ng payo sa kabataan? Kasi nakakuha sila ng aral o ng hikma sa mga nakaraan na experience nila. Tao pa lang yan nagbibigay ng payo sa atin. Paano pa kaya si Allahu Ta'ala na kung saan siya yung lumikha sa atin kapag nagbawal siya sa isang bagay at kapag nag-utos siya ng isang bagay? So meron din dahilan yon. So, merong apat na pinakapunto kung bakit naglagay yung batas ng Islam, kung bakit naglagay ng ang batas ng Islam sa lahat ng mga bagay na ipinagbawal at sa lahat ng mga bagay na ipinag-utos. Merong apat na bagay yung Islam na pinupunto sa atin kung bakit siya nag-utos sa isang bagay at kung bakit siya nagbawal sa isang bagay. Tama? So, unang-una ay tinatawag na maslaha. Ibig sabihin ng maslaha, ito yung sa English tinatawag na general welfare. Ano na sa Tagalog ng general welfare, Albert? Ay pangkalahatan, ay kinububuti ng pangkalahatan. Yun ang tinatawag na maslaha. So, halimbawa, nag-utos si Allahu Ta'ala ng isang bagay, so merong maslaha doon, merong ikinabubuti ng pangkalahatan doon. Kumbaga, benepisyo ng pangkalahatan. At minsan naman, kapag nag-utos si Allahu Ta'ala ng isang bagay, ay meron ditong ikinabubuti, hindi man kaya ng pangkalahatan, pero pangkaramihan. Pangkaramihan. So, yun yung ikalawang dahilan o punto, bakit nag-utos si Allahu Ta'ala halimbawa ng isang bagay. So, ikatlong punto, kapag nagbawal halimbawa si Allah Ta'ala ng isang bagay, ay para maiwasan yung pinsala ng pangkalahatan. Para maiwasan yung pinsala ng pangkalahatan. O kaya naman, ang pinakaapat na punto, ay kapag nagbawal si Allah Ta'ala ng isang bagay, para maiwasan yung pinsala ng hindi man kaya ng pangkalahatan, pangkaramihan. Ng pangkaramihan. Halimbawa, si Allah Ta'ala nag-utos sa atin ng ikinabubuti ng lahat ng pangkalahatan na dapat tayo ay maniwala sa Kanya ng tauhid, nang sambahin natin siya. Ito ay ikinabubuti ng pangkalahatan na walang exception dyan. Bakit? Kasi kapag nagkaroon ka ng shirk, makapinsala yan sa buong mundo, pati sa buong sangkatauhan. Anong halimbawa ng pinsala ng shirk? Na kapag ito ay nagiging pinsala ng pangkalahatan, Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka, sabi ni Allah Ta'ala. Magbibigay kami halimbawa ng isang tao na, halimbawa yung tao nagtatrabaho. Halimbawa nagtatrabaho si Alfad. Tapos yung boss niya 3. Sabi ng isang boss ni Alfad, tiplan mo ako ng kape. Sabi ng isang boss niya, Alfad, Xerox mo nga to. O sabi ng isang boss niya, Alfad, bumili ka nga doon. Sa tingin nyo, sino ang susundan niya doon? Di ba maguguluhan yung pag-iisip niya? Ang mangyayari, mapipinsala yung kanyang pagkatao kapag hindi niya alam kung sino ang susundin niya. Tama ba? So, ang nangyayari dito
Kung ganun, pagdating sa trabaho, hindi mo alam kung sino ang susundin mo, paano kaya pag nagkaroon ka ng Panginoon na 2 o 3? Sabihin ng Panginoon na to, okay, dapat alas 3, dapat sambahin mo ako. Sabihin ng isang Panginoon, dapat alas 3, dito ka sa akin. So mangyayari, mag-aagawan yung Panginoon na yon. Kaya nga sabi ni Allah, kapag nag-agawan yung Panginoon na yon, ano mangyayari sa kanila? Ano mangyayari sa kanila? O sabihin ng isang Panginoon, ako'y lumikha ng langit, sa akin to ha. O sabi ng isang Panginoon, ako yung lupa, sa akin tong lupa na to. So hindi pwede magkaroon 2 Panginoon, magkaroon ng 3. Kaya sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, "Law kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kapag meron daw, sabi niyang Panginoon, maliban kay Allah, 2 Panginoon, 3, 4, 5, masisira yung kalangitan, pati yung dunya. Kasi bakit magkakanyang-kanya sila? Yung magkapatid nga, gusto magpatayan dahil sa kayamanan. Paano pa kaya kapag nagkaroon ng iba't ibang Panginoon sa mundo? So yun yung halimbawa ng pagkakaroon ng iman, ng pananampalataya kay Allah Ta'ala, na ito ay kinabubuti ng pangkalahatan. Halimbawa din si Allah Ta'ala nag-utos na kayo ay magbigay ng zakat. Magbigay kayo ng zakat. Tama ba? Ngayon, ito ay kinabubuti ng pangkalahatan. Kasi yung mga Muslim na ihirapan, nang wala silang pera, saan sila kukuha? Kukuha sila dun sa mga zakat na mga pera. Kapag hindi yung ginawa ng mga taong mayaman, ano mangyayari sa ibabaw ng mundo? Magkakaroon ng corruption. Yung mga mahihirap, ang gagawin nila magnanakaw. Tama ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na zakat. Kasi kapag hindi binigay ng mga mayayaman yan, ang mga mahihirap gagawa sila ng krimen. Kaya nga sinasabi ng mga ulama, kapag nakita nyo daw yung mga tao gumagawa ng krimen, ay nangangahulugan lahat ng mga mayayaman naging corrupt sila. Kasi si Allah Ta'ala, binigay niya yung biyaya sa mga tao sa mundo na pantay-pantay. Kapag nakita ninyo ang isang mahirap, hindi niya makita yung kanyang kayamanan, ibig sabihin nasa kamay ng mga mayayaman yan. Kasi bakit? Kinuha nila ng walang karapatan. Kung binigay lang sana nila yung mga zakat, sa mga taong mahihirap, nakikinabang yung lahat. O halimbawa, kapag nagbigay ng zakat yung mga mayayaman, hindi na problemado si Adspar kung paano siya kakain, paano siya mag-shopping, bibili ng Nike, di ba? O bibili ng damit na pen shop, hindi na siya maproblema. Di ba? O ang bawa, nagbigay ng zakat. Di ba? Hindi na maproblema si Jami kapag mag-aasawa siya. Meron na siyang pera pang asawa. Di ba? Kasi yung mga tao, nakuha na siya ng zakat galing sa mayayaman. So tingnan ninyo, kapag nag-utos si Allah Ta'ala, ibig sabihin meron pang kalahatan na ikinabubuti. O halimbawa din nagbawal si Allah Ta'ala. Di ba? Halimbawa, pinagbawalan ni Allah Ta'ala yung zina. Yung syutain mo yung anak ng tao. Di ba? Bawal yun. Kasi bakit? Kapag ginawa mo yun, gagawa ka ng pinsala sa isang pamilya, pati sa isang komunidad. Tigilan mo na yung anak ng tao na yan. Hindi mo titigilan yan. Kasi kapag ginawa mo yun, kayo ba gusto ninyo yung mga ate ninyo syutain ko? Sabay-sabay? Ano? Natawa kayo kasi ayaw ninyo, tapos gagawin nyo sa iba? Ang lakas ang trip ninyo na i-chat, tawag-tawagan yung babae na iba. Oh, di ba nakakatawa siya sa inyo? Pero sa tingin niyo matatawa yung tao kapag sa ginawa ninyo sa kapatid nila? So hindi, di ba? Kaya si Allah Ta'ala kapag nagbawal siya ng isang bagay, kasi bakit bawal yon? Kasi alam ni Allah Ta'ala na makakapinsala ka sa iba. At yung pinsala na yun, pangkalahatan yun. Nakuha ninyo? So, ganun din halimbawa, kaya nga sinasabi ni Sufyan al-Thawri, kabilang sa pinakakilala na ulama, sabi niya, "Laysal aqil liman ya'riful khair khairan." Hindi raw yung matinong tao, alam niya yung isang mabuti lang. At hindi raw matinong tao, ya'rifu syarra syarran. Yung hindi raw matinong tao, yung alam niya yung isang masama lang. Sabi niya, yung matinong tao, alam niya yung masama na to, ay nagiging 2 masama, 3, 4. Kasi yung masama na yan, kapag ginawa mo yan, nag-multiply yan. Nakaka-damage ka. Ganun yung isang tao kapag nag-desisyon dapat sa buhay niya. Kapag meron kang desisyon sa buhay mo ng isang mabuti, siguraduhin mo yung mabuti na yan, magbubunga pa siya ng mabuti na 2 na 3. At kapag yung isang masama daw, ay bago mo gawin yan, yung kasamaan na yan, hindi lang yan masama na dyan lang yan mag-i-stop. Kundi magbubunga pa na maraming kasamaan yan. Kaya bago ka gumawa ng isang bagay, pag-isipan mo yan. Di ba? Halimbawa, sabi, tinatamad ka na mag-aral.
Kasi gusto mo mag-ML ka na lang, tambay ka na lang dyan kay Idris, ubusin mo yung ice cream niya. Halimbawa, dyan ka na lang kay Idris, gusto mo tambay ka na lang dyan, ayaw mo na mag-aral. So sa tingin mo ba yung pag-aaral na makakapinsala sa'yo hanggang dun lang yan? O magbubunga pa yan? Magbubunga pa yan. Di ba? Ngayon, paano ka kakain? Ngayon, maging binata ka na, gusto mo na mag-asawa, may jojowain ka na. Kung ayaw mo gumawa ng harap, mag-asawa ka na, paano ka magtatrabaho? Wala kang pinag-aralan. Di ba? Paano ka maghanap buhay? Wala ka naman sabihin ng magulang mo, natapos. O di ba dati, puro basketball ka lang? Di ba dati, puro ML ka lang? Bakit ganun yung magulang natin? Kasi alam niya, kapag dyan lang yung buhay mo, parang patapon ka na. Gusto niya may matapos kang pag-aaral. Gusto niya kapag nakapagtapos ka, magtrabaho ka, may sariling pera ka. Ayaw niya na maging patapon yung buhay ninyo. Kaya ganun yung mga magulang ninyo sa inyo. Ultimo, pati pagkain na kakainin nila, bibigay sa'yo pambili ng baon mo. Tapos pandung ka lang dun sa school, gumagala ka lang, nag-basketball ka lang, nag-ML ka lang. Yun ang pinakadahilan kasi hindi magi-stop yung pinsala na gagawin mo sa sarili mo lang. Kung hindi pati sa mga kapatid mo, pati sa mga magulang mo. Kaya nga di ba kapag panganay ka, napipressure ka, alam niyo kung bakit? Kasi hindi lang dahil ikaw yung susuporta sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, kung hindi magiging modelo ka sa kapatid mo. Kapag tarantado ka, huwag ka na magalit. Kapag tarantado kapatid mo, ikaw lang sinusundan nila. Di ba? So, ganun yun kung bakit ang isang tao, ang Islam, tinuruan ni Allah Ta'ala sa isang bagay na kapag gagawa ka ng isang bagay, yung bagay na yun ay dapat nagbubunga rin ng kabutihan kapag mabuti ang gagawin mo. At kapag pinsala rin yung mangyayari kapag ang umpisa ng pinsala na gagawin mo ay pinsala rin yan. Ibig sabihin, nagbubunga yan, hindi lang yan hanggang dyan. Nakuha ninyo? Ngayon, anong mangyayari kapag naintindihan mo yung konsepto ng maqasidus syariah? Hindi lang ibig sabihin ng maqasidus syariah, ibig sabihin ng maqasid yung topic na to, ay yung patungko sa batas ng Islam yung kahalagahan, hindi lang para ma-memorize mo yung buong dalil ng Quran. Kung hindi, kasi minsan nahihirapan tayo, memorize niyo ba yung Quran? Di ba hindi? Nahihirapan kayo? Memorize niyo ba lahat ng hadith? Di ba hindi? Araw-araw ba pumupunta kayo sa khutbah, pati sa seminar? Di ba hindi? Pero kapag naintindihan niyo yung maqasidus syariah, minsan hindi mo na-memorize yung Quran pero marunong ka magdesisyon sa buhay mo. Hindi lang to topic patungkol sa Islam na kung saan para matuto ka. Kung hindi, malalaman mo yung halaga ng desisyon sa buhay mo kapag tumanda ka na. O kaya may tatahaking kang takbo ng buhay mo. Yun yung kagandahan ng tinuturo sa atin ng Islam. Naintindihan ninyo? So, kabilang dito, sa kagandahan ng maqasidus syariah ay malalaman mo na yung isang ustad o isang alim na kapag nagbigay siya ng isang batas sa Islam na hindi yan tumutukoy sa Islam sa pagitan ng maqasidus syariah. Kasi bakit? Ang kabilang halimbawa sa maqasidus syariah ng punto ng maqasid ng Islam, ng batas ng Islam ay dapat maprotektahan yung pananampalataya natin. Yan ang pinaka-number 1. Protektahan ang bawat pananampalataya ng Muslim. Yung pinaka-number 1 ng objective ng maqasidus syariah. Ngayon sa Suratul Fatiha hanggang Suratul Nas, sabi ng Allah Ta'ala, bawal yung shirk. Ang pinakapunto doon, protektahan yung pananampalataya. Halimbawa, bawal yung kasalanan. Ang pinakapunto doon, protektahan yung pananampalataya. Sabi ni Allah Ta'ala, magsala ka, ibig sabihin yung protektahan mo yung pananampalataya mo sa mundo sa kabilang buhay. So ngayon, kapag nakakarinig ka ng mga ulama, ng mga ustad, ng kahit sino pa nagmamagaling dyan, kapag ang kanyang salita hindi tumutukoy sa pagprotekta sa pananampalataya, kahit bigyan niyo pa niya ng dalil, hindi yan tumutukoy sa Islam. Kasi alam mo halimbawa, sabi sa inyo, nagsalita dito, may nag-khutbah, o may nag-seminar, o kayo, pwede kayo pumunta sa libingan magdua. Isipin mo agad, ang pagdua ba sa palibingan, tumutukoy ba yun para maprotektahan yung pananampalataya ko, yung tawhid ko? O bigay siya ng dalil, sinabi ni Allah, sinabi ng propeta. Di ba? Yung pala, nalalaman mo na agad na mali yung kanyang sinasabi kasi ang pinakapunto ng maqasidus syariah ng Islam para protektahan yung pananampalataya. So saan parte na pupunta ka sa libingan, magluhod ka, maghingi ka ng tulong doon na protektahan yung pananampalataya mo? Wala. So doon pa lang, may kusmekos to, hindi to pwede paniwalaan. Di ba? Ibig sabihin kasi bakit? Iba yung sinasabi niya, taliwas sa maqasidus syariah, taliwas sa batas ng Islam. Di ba? Kahit sabihin pa niya, sinabi ng Allah, sinabi ng propeta, kasi dapat umiikot lang dyan
sa pagprotektahan yung pananampalataya ng isang tao. Ikalawa, proteksyon sa buhay ng tao. Yan ang pinakalaman din ng Quran. Ang una, protektahan ang pananampalataya ng tao. Tinatawag na hifdhu al-iman. Proteksyon sa pananampalataya. Ikalawa, proteksyon sa buhay. Ikatlo, proteksyon sa pag-iisip, sa utak ng tao. Ikaapat, proteksyon saan? Sa komunidad. Sa komunidad, sa community, sa pamilya. Ikalima, proteksyon sa kayamanan. Itong limang to, ito lang yung maqasidus syariah na iniikot ng Quran. Pati yung sunna ng Rasulullah. Basahin mo yung Quran ng baliktaran. Sabi ni Allah Ta'ala, bawal ka magnakaw. Anong pinupunto niya? Protektahan yung kayamanan. Sabi ng Allah Ta'ala, bawal ka magzina. Protektahan, ibig sabihin yung komunidad, yung pamilya. Yun ang punto nun. Kasi para hindi ka makasira sa pamilya. Yung ano mo na yan, bawal ka magzina, bawal mo yung anak ng ibang tao. Yung aramas mo, lagay mo lang dyan sa brief mo. Wag mo lang anuhin yan. Ipalagay sa iba yan. Kung gusto mo ay mag-asawa ka. So anong pinakadahilan nag-aasawa? Protektahan ang pamilya. Bakit bawalin drugs? Yung alak, protektahan yung utak, yung pag-iisip ng tao. Tama? Bakit bawal pumatay? Protektahan yung buhay. Yan ang tinatawag na maqasidus syariah. Kapag ang isang tao, kahit sino man, ay nagsalita patungkol sa Islam na hindi umiikot sa limang yan, yung kanyang sinasabi mekos-mekos yan, hindi yan pwedeng tanggapin. Nakuha ninyo? Kasi dyan lang umiikot yung maqasidus syariah, mag-aral ka ng buong madrasa, ng tauhid, ng fiqh, ng hadith, ng tafsir, lahat yan, dyan lang dapat umiikot sa limang yan. Halimbawa, si Allah Ta'ala, ipinagbawal niya yung pagnanakaw. Anong pinakapunto doon? Protektahan yung kayamanan. So, yan ang tinatawag na maqasidus syariah. So, once na ang isang fatwa, ang sinasabi ng kahit sino, hindi bumabalik sa limang yan, ay hindi yan pwedeng tanggapin. Nang kahit maganda pa yung salita. Naintindihan ninyo? Kaya nga tignan niyo sa batas ng barangay, sa mayor, sa gobernador, sa presidente. Pansinin ninyo. Sabi ng halimbawa ng LTO, bawal ka tumawid pag naka-green. Anong punto doon? Protektahan yung yung buhay. O sabi ng gobyerno, bawal magnakaw, ikukulong ka. Anong pinakapunto? Protektahan yung kayamanan. Pansin ninyo, lahat ng buong batas sa mundo, anumang relihiyon mo, ay umiikot lamang din dyan. At ang pinakamahalaga yung relihiyon ng Islam na pinotektahan niya yung limang bagay na yan. So, hindi ka maliligaw niyan kasi, bawa sabihin sa inyo na, Ustad, ito bang music ay pwede? Kapag ba nag-music ka, naprotektahan yung pananampalataya mo? Hindi, di ba? So, para saan pa? Para sabihin mong pwede yan. Naiintindihan ninyo, Ustad, pwede ba ako makipag-chit-chat sa babae? Anong punto mo doon? Bakit ka makipag-chat? Maprotektahan ba yung pananampalataya mo? Magiging okay ba sa pamilya ng babae yan? Di ba? So, bakit yung pinagbawal? Para protektahan yung pamilya o komunidad. Naintindihan ninyo? So, yung isang tao, kapag hindi niya naintindihan yung konsepto ng maqasidus syariah, hinahihirapan siya unawain yung Islam. At tatama rin siya sa lahat ng bagay, higit sa lahat, hindi siya marunong magdesisyon sa buhay niya. Magiging obobs. Makuha ninyo? Magiging obobs yung tao. Magiging patapon yung buhay niya kapag nagdesisyon siya. Kaya ang isang tao, kapag nasa pamilya ka, tapos marunong ka magdesisyon, kahit bata ka, susundin ka. Kasi ang pagiging sa pamilya, ang pundasyon ng pamilya minsan, hindi sa pagitan panganay ko bunso ka, kundi sa pagitan na marunong ka mag-isip. At marunong ka magdesisyon sa buhay kapag nagkaroon ng problema sa buhay yung isang pamilya. Di ba? Kapag nakita ng tao, ito, marunong ito mag-isip. Paano nakikilala ng mga tao yung isang tao magaling siya, matino siya? Di ba kapag marunong siya magdesisyon? Kapag marunong siya magsalita, nababalansa niya lahat ng mga bagay sa buhay niya. Di ba? So doon yun sa pagitan ng pag-aaral ng maqasidus syariah at sa pagitan ng balanse sa lahat ng mga bagay. So paano natin malalaman na yung isang fatwa, yung isang sinasabi ng isang scholar, ng isang ustad, ng isang alim, ng isang tao, ng isang chairman, kahit sino pa nasa posisyon, na yung kanyang sinasabi malaman o yung kanyang sinasabi ay tama. Di ba? Kapag nakikita mo yung kanilang mga sinasabi na ay pumunta sa maqasidus syariah na 5. Di ba? Kaya nga minsan common sense sa atin. Kahit nasa politika, pinagtatawanan natin yung mga politika, mga politician, mga electionist.
Kasi bakit? Parang hindi nakakain ng utak ng tao ng mga sinasabi nila. Nasaan yung protektahan yung iman doon, yung buhay, yung pag-iisip, yung kayamanan, pati yung pamilya. Di ba? Kaya minsan pinagtatawanan natin yung mga electionist, pati politician. Kasi nawawala sila sa common sense eh. Na kahit bata ka, maintindihan mo yung ano eh. Kaya doon mo makikita yung may prinsipyo, etong tao na to may prinsipyo to. Etong tao na to, walang prinsipyo to. Kasi bakit? Kaya nga minsan mas gusto ng mga tao si Duterte, si Digong. Bakit? Kasi bakit? Itinuturo niya sa mga tao na magkaroon ka ng prinsipyo na protektahan mo yung pananampalataya mo, yung buhay mo, yung pag-isip mo, pamilya mo, pati yung kayamanan mo. Kasi doon umiikot din yung Maqasid Ash-Sharia na kung saan mas malapit yung kanyang agenda o yung kanyang plataforma sa politika na malapit doon sa pinaprotektahan ng Islam. Kaya parang yung Muslim mapapamahal sa kanya. Di ba naiintindihan ninyo? Bakit parang malapit yung tao kay Duterte samantalang itong mga ibang politician, electionist na lahat nag-e-effort sila? Kasi bakit? Kasi naiintindihan natin sa pag-iisip natin na yung Maqasid Ash-Sharia ng Islam parang itong gustong ilabas. Ito yung tinatawag na basic ng buhay ng tao. Basic yan. Yung protektahan mo yung pananampalataya mo, yung buhay mo, yung pamilya mo, yung kayamanan mo. Kaya hindi po mahalaga sa atin yung peace and order. Mahalaga sa atin, nabanggit natin kahapon na yung peace and order sa isang komunidad napakahalaga. Kasi basic yan sa buhay ng tao. Hindi pwede mawala sa buhay ni Ishaq na protektahan niya ang kanyang pananampalataya. Hindi pwede mawala sa kanya yon. Kaya ngayong isang Muslim, napakatapang niya kapag patungkol sa pananampalataya sa Islam, pinaglalaban niya. Kasi alam niya ang pinakamahalaga sa buhay niya, unang-una yung kanyang pananampalataya. Tama ba? So, yun ang yun ang nagiging dahilan. Na kung saan, nadi-describe mo yung isang salita kapag acceptable ba ito o rejected yung salita. Katanggap-tanggap ba ito o hindi? Sa pamamagitan ng sa pagitan ng tinitimbang mo sa utak mo paano siya pumapasok sa Maqasid Ash-Sharia na 5. Nakuha ninyo? At lahat ng mga propeta na kinukwento ni Allah Ta'ala sa Quran, pansinin ninyo, mula kay Adam, kay Nuh, kay Ibrahim alayhis salatu wasalam, lahat sila ay ang pinakapunto ng kanilang da'wa sa kanilang komunidad ay protektahan ng pananampalataya. Kahit nga si Shu'aib alayhis salatu wassalam, si Shu'aib ay sa kanyang lugar ay puro lahat nagtitinda, puro businessman lahat. Pero ang ginagawa ng mga tao kapag nagtitinda sila, nanloloko sila ng mga tao. Yung presyo ng relo, 300, gawin nilang 3,000. Di ba? Yung presyo ng bigas, 60 pesos per kilo, gawin nilang 600 per kilo. Ganun ang ginagawa nila. Kaya nung sabi ng Allah, tanang sinabi ni Shu'aib, Ya qawmi, la tabkhasun nasa asya'ahum, ittaqillah. Matakot kayo kay Allah. Huwag kayo nanloloko sa mga tao. Bakit ipinagbawal yung panloloko sa business? Kasi protektahan ang kayamanan. At kabilang din sino pa? Sa mga propeta, alayhis salatu wassalam, nandun sila. Diba? Kung ba't ipinagbawal yung mga pinagbawal, ang pinakapunto sa lahat ay protektahan ang pananampalataya. Protektahan ang kanilang buhay. Protektahan ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pamilya, ang kanilang kayamanan. Nakuha ninyo? So yan yung kahalaga na tinatawag na Maqasid Ash-Sharia. At ang nagiging dahilan din ito, nagkakaroon kudratu at tamma. Ala ma'rifatil ahkam, nagkakaroon ka ng idea ng kaalaman. Ng kaalaman sa isang bagay kapag bago mo lang nakita yung bagay na to, bago mo lang siya na-encounter, tapos ang mangyayari, hindi mo alam kung paano ito paniwalaan o hindi. At ano yung batas ng Islam dito. Dahil sa Maqasid Ash-Sharia, na protektahan ng iman, buhay, kayamanan, pamilya, at utak ng tao. Kapag bago yung bagay na to, na ngayon mo lang na-encounter, magkakaroon ka ng idea na itong bagay na to ay nasusolusyonan mo. Problema man sa sarili mo, problema man sa pamilya mo, sa komunidad, sa lahat ng mga bagay. So, yun ang nagiging kagandahan kapag nalaman ng isang tao yung Maqasid Ash-Sharia ng reliyon ng Islam. Kaya yung ilmul maqasid, yung tinatawag na yung kaalaman patungkol sa maqasid, ay umiikot lang sa pamamagitan ng protektahan ng relihiyon ng Islam, yung pananampalataya ng isang tao, yung kanyang kayamanan, yung kanyang a'rad, yung kanyang dignity, o yung kanyang buhay, o yung kanyang pag-iisip. Yan lang umiikot lahat ng mga bagay. Kaya kapag pinuntahan niyo yung pag-aaral ng fiqhi, kapag nag-aaral kayo, unang-una patungkol sa sala, tapos patungkol sa pag-aasawa, patungkol sa jihad, patungkol sa business, patungkol sa kayamanan, lahat yan umiikot lang sa 5 bagay na yon. Lahat yan ay umiikot lang sa 5 bagay na yon.
Ngayon, kapag nalaman ng tao, yung bagay na to umiikot lang sa 5 bagay na yun, mas magiging madali sa kanya maintindihan yung reliyon ng Islam, pati yung konsepto ng kanyang buhay. At lahat ng mga umiikot na mga matters sa buhay niya, magkakaroon siya ng idea paano niya bigyan ng solusyon. Paano niya maibigyan ng solusyon. At yun yung batas ng Islam na umiikot lamang dyan sa tinatawag na Maqasidus Sharia na 5. At ang unang-una dito ay ang relihiyon ng Islam ay para protektahan ang relihiyon ng Islam sa Maqasidus Sharia. Ay insyaallah ta'ala hanggang doon lang dahil para na kayong nahihimatay. Itsura ninyo mukhang ililibing na kayo. O ngayon, tapos na tayo. Gising na ulit kayo. Baba na kayo. Dahil lalak tong masjid na to. Wa naqulu subhanaka bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha? Excited mo mag-ganyan.